Noong November 2009, si Jamar Pinckney Jr. ay walang pagdadalawang isip na binaril ng kanyang ama sa labas ng kanilang bahay. Isang sikreto ang kanyang ibinunyag sa kanyang pamilya, dahilan para siya ay iparada ng nakahubad at paslangin ng kanyang sariling ama. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Jamar Pinckney Jr. Si Jamar Pinckney Jr. ay isang 15-year-old high school student sa Martin Luther King High School sa Detroit. Ayon sa mga kakilala, siya ay isang tahimik na bata at madaling pakisamahan ng kanyang mga kaeskwela. Sa kanyang mga guro naman, siya ay kilala bilang isang articulate at nakaka-receive ng A's, B's at C's na grado. Kilala siya bilang isang mabait na bata. Hanggang isang araw, isang shocking na pangyayari ang nasaksihan ng buong komunidad noong November 16, 2009. Madaling araw ng November 16, si Jamar at ang kanyang ina na si Lisette Cherry ay nagkwekwentuhan. Ng isang sikreto ang inamin ni Jamar na ayon sa kanya ay unti-unting bumabagabag sa kanyang konsensya. Sa kanyang nanginginig na boses, inamin ni Jamar na siya ay nagkaroon ng inappropriate contact sa kanyang half-sister na 3 taong gulang. Ayon kay Jamar, alam niya na ang kanyang ginawa ay mali at humingi ng tulong sa kanyang ina para makakuha ng professional help. Si Lisette naman, sa narinig sa anak ay hindi alam ang gagawin. Siya ay talagang nagulat at nataranta sa narinig mula sa anak dahil ni sa hinagap ay hindi niya sukat akalain na magagawa iyon ng kanyang anak. Si Jamar ay pala kaibigan dahilan para siya ay bigyan ng palayaw na teddy bear. Kaya sa narinig na pag-amin ay halos bumaligtad ang kanyang sikmura at iyon ay nagpabago din ng kanyang pagtingin sa kanyang 15 years old na anak. Sa pag-iisip kung kanino lalapit at hihingi ng tulong, si Lisette ay tinawagan ng ama ni Jamar na si Jamar Pinckney Sr. Hindi malinaw kung hiwalay na ang mga magulang ni Jamar, ngunit ang ama ni Jamar ay hindi nila kasama sa tinitirahang bahay. Ipinaalam ni Lisette kay Jamar Pinckney Sr. ang nagawa ng anak at nagpahiwatig din na ang nagawa ni Jamar ay hindi dapat basta na lamang ipagwalang bahala at dapat na i-report sa mga otoridad. Si Jamar ay kinausap din ng kanyang ama at sinabi dito, and I quote, "Daddy, can you please forgive me in your heart? Forgive what I did?" Si Jamar Pinckney Sr. ay isang mailman na nagtatrabaho sa North End Post Office sa Detroit simula 1994. Ayon sa isang kapitbahay, siya ay isang palakaibigan at attentive na ama sa kanyang mga anak. Madalas siyang makita ng mga kapitbahay na nagtatrabaho sa kanilang bahay, katulad ng paggugupit ng mga damo at paghuhukay ng snow. Ayon sa ina ni Jamar na si Lisette, malaki ang respeto at pagmamahal ni Jamar sa kanyang ama at gagawin ni Jamar ang lahat para dito. Matapos na tawagan si Jamar Sr. ng madaling araw na yon, bandang 10:10 naman ng umaga, si Lisette ay tinawag ang ilang miyembro ng kanyang pamilya para sa isang family meeting para pag-usapan kung ano ang dapat na gawin sa nagawa ng anak na si Jamar. Sa ginawang pag-uusap, ang kanilang pinaka-kinokonsidera na gawin ay ipasok si Jamar sa isang therapy, ngunit bago pa nila nagawa ang pinaka-pinal na desisyon, ang ama na si Jamar Sr. ay biglang dumating at galit na sinabi na ang ina ng half-sister ni Jamar ay gusto na magsampa ng kaso. Ang ibang miyembro ng pamilya ay nagsialisan muna para bigyan ng oras na mag-usap si Jamar at ang mga magulang niya. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, si Jamar Sr. ay pumunta doon na may isang baril na tangan. Nang sila ay mapagsulo, si Jamar Sr. ay tinanong ang anak, and I quote, "Jamar, meron ka bang gusto na sabihin sa akin?"
Si Jamar naman ay agad na lumuhod sa harapan ng kanyang ama at luhaan na sinabi na I'm sorry. Tinanong ng ama kung ano ang kanyang ginawa na sinabi naman niya, and I quote, "I humped the girl. I need counseling." Matapos na narinig mula sa mismong bibig ni Jamar ang nagawa sa kapatid, si Jamar Sr. ay galit na pinagsisipa, pinagsusuntok at pinaghahagupit ng dalang baril ang umiiyak na si Jamar. Si Jamar naman ay nagmakaawa sa ama, ngunit ito ay sapilitan pa na hinubad ang kanyang pantalon. Matapos nun, siya ay sapilitan din na pinahubad ang natitira pang mga damit. Walang saplot ni anuman. Siya ay sapilitan na pinalabas ng kanyang ama sa kanilang bahay at pinalakad papunta sa isang bakanteng lote. Ang mga nakakita ng mga kapamilya at kaibigan ay sinubukan naman na pigilan si Jamar Sr. sa kanyang ginagawa, pero siya ay galit naman na itinutok ang dalang baril sa mga ito bago itinuloy na pagmartsahin ng anak papunta sa bakanteng lote. Pagdating doon, agad niyang pinaluhod si Jamar at sa kabila ng pagpipigil at hinaing ng mga nasa paligid para siya ay pigilan, si Jamar Sr. ay walang pakundangan na itinutok ang baril sa ulo ng anak saka kinalabit ang gatilyo. Execution style. Si Jamar Sr. ay agad na isinuko ang sarili sa mga otoridad at inamin ang nagawang pagpaslang sa anak. Siya ay sinampahan ng kasong first-degree murder at assault with a deadly weapon. Sa kanyang trial, ang kanyang depensa ay sinabi na ang kanyang nagawa ay isang temporary insanity, dala ng narinig na confession ng anak. Kaya niya nagawa na ito ay barilin in a moment of madness. Hindi idininay ni Jamar Sr. ang ginawang pagbaril sa anak, kaya siya ay maaaring guilty lamang ng lesser offense na voluntary manslaughter. Ayon kay Jamar Sr., nang siya ay pumunta sa bahay para kumprontahin ang anak, matapos na narinig ang detalye ng ginawa ni Jamar, siya ay talagang nawala sa sarili. Ayon kay Jamar Sr., si Jamar daw ay sinabi, and I quote, matapos ng kanyang trial, si Jamar Sr. ay found guilty sa kasong second-degree murder at 3 counts of assault with a deadly weapon. Siya ay nasentensyahan ng 37 to 80 years in prison at pinagbayad ng $6,600 para sa funeral expenses ng kanyang anak. Siya ay kasalukuyang nasa bilangguan at hindi maaari na makapagparol hanggang taong 2046. Ayon sa kapamilya na nakarinig ng confession ni Jamar, sinabi ni Jamar na hindi niya pinagsamantalahan ng kapatid at hindi din niya tinanggal ang kanyang mga damit. Ayon naman sa mga otoridad, ang inappropriate contact na sinabi ni Jamar ay hindi na parte ng kanilang investigasyon, kaya hindi malinaw kung ano talaga ang ginawa ni Jamar. Maling-mali talaga ang kanyang ginawa at hindi talaga iyon makatwiran. Ngunit ang question ng ilan, tama ba na nagawa ng kanyang ama na ilagay sa mga kamay niya ang katarungan sa nagawa ng anak na kasalanan? Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!